Nabalitaan nyo ba yung nangyari sa Pilipinas na corruption, mga ghost project, ganyan? Anong masasabi mo doon, Jello, yung tungkol dun sa ghost project na yun? Dapat po makulong po yung mga Ano po, hostage po para dun sa mga sa mga nasalanta po ng bagyo. Ganun. May epekto ba yung nangyaring corruption na yun sa future nyo? feeling ko wala po. Para po sa akin, po siguro. Parang may improvement na rin po siguro kasi after 5 years. Ngayon, usapang future, meron ka na bang plano in 5 years? Napagtapos po. Wow, yun ang maganda, kumbaga positive. Yung positive sa pananaw sa buhay, baka yung ibang positive yung iniisip mo. Ate May, ikaw, in 5 years, ano nakikita mo sa buhay mo? Siguro po college. Sa tingin mo, anong purpose mo ngayon? Ba't ka nabubuhay sa mundo? Ano sa tingin nyo nangyayari sa isang tao pag namamatay isang tao? Naniniwala ka ba na may afterlife? Hindi rin po. Kung mapupunta kayo sa hell, may concern ba kayo doon? Wala. Wala. So sa tingin nyo, gaano ka-importante yung message na yun? Parang kaya po nang baguhin yung buong buhay ko po simula ngayon. Sobrang halaga po kasi marami po natutunan at marami din po nalaman. Paalam mo kaya? Jello po. May po, may. Anong pinagkakabalaan mo ngayon? Bukod syempre sa pag-skateboard bilang hobby mo, kita ko naman. Nag-aaral po. Anong year? Anong course? First year college po, criminology. Uy, criminology. Maganda-gandang kinuha na ito Si May, Grade 10 po. nabalitaan nyo ba yung nangyari sa Pilipinas na corruption, mga ghost project, ganyan? Anong masasabi mo doon, Jello, yung tungkol dun sa ghost project na yun? Dapat po makulong po yung mga gumawa. Dapat makulong, no? Dapat maparusahan, no? Ikaw, May. Po, hostage po para dun sa mga sa mga nasalanta po ng bagyo. Ganun. May epekto ba yung nangyaring corruption na yun sa future nyo? Feeling ko wala po. Kasi hanggang ngayon po, hindi pa po ata na nagagawa ng paraan. Para po sa akin, po siguro. Parang may improvement na rin po siguro kasi after 5 years. Pero depende pa rin po yun sa sa galaw po ng mga tumatakbong presidente. Ngayon, usapang future, meron ka na bang plano in 5 years, Kuya Jello? Ano nakikita mo in 5 years sa buhay mo? Napagtapos po. Wow, yun ang maganda, kumbaga positive. Yung positive sa pananaw sa buhay, baka yung ibang positive yung iniisip mo. Ate May, ikaw, in 5 years, ano nakikita mo sa buhay mo? Siguro po college. Ayun. Anong pangarap mo? Meron ka bang naisip na kurso sa college? Ang may choices po ako engineering or criminology. Ay, mukhang matalino si Ate May, mag-i-engineering. Shift tayo ng topic tungkol sa buhay na mismo. Sa tingin mo, anong purpose mo ngayon? Ba't ka nabubuhay sa mundo? Pasalamatan po yung magulang ko sa mga ginawa nila para sa akin. Kuya, maglingkod sa sa Panginoon. Siyempre, nung una sa Kanya, kasi sa Kanya naman po nanggaling yung yung buhay natin. Dito po tayo para pasalamatan ng paglingkuran siya, especially po yung yung family natin. Ganun. Oh, so nabanggit mo yan, yung Panginoon, no? Pinag-usapan natin yung buhay, di ba? Yung buhay hindi natin hawak. Di ba? What if, baka mamaya, nag-skateboard kayo tulad ni Kuya, madulas kayo bigla, tapos ikamatay nyo. Ba, wag naman sana, wag naman gano'n. Hindi ko naman kayo tinatakot. Pero totoo naman kasi. Ano sa tingin nyo nangyayari sa isang tao pag namamatay isang tao? Hindi ko lang po sure pero Naniniwala ka ba na may afterlife? hindi rin po. So wala kang pa, hindi mo alam. Oh, hindi mo sure, wala kang idea. Ikaw, May, Wala rin po eh. merong binanggit sa Bible. One day, mamamatay tayo, tapos haharap na tayo sa araw ng paghuhukom. Yan. Tapos may tinatawag na heaven or hell. Narinig nyo na ba yun, May? Ano sa tingin mong yung tungkol sa heaven or hell na yun? Sino kayang napupunta sa heaven, sino napupunta sa hell? Mga taong mga babait. Mabait, okay. Ikaw, Jello, sa tingin mo, yung heaven or hell, narinig mo naman na siguro yun, no? Ano sa tingin mo doon? Anong masasabi mong opinion doon? Anything, walang filter, kumbaga. Ano yung totoo mong, real talk? Mga nasa heaven po yung mga taong maraming nagawang mabuti. Tapos yung sa hell po yung mga maraming kasalanan po. Maraming kasalanan, no? Kung mamamatay ka sa tingin mo, heaven or hell ka? Heaven po. Ako kuya, 50-50 pa ako kasi marami akong kasalanan syempre. Lalo na sa magulang ko. Okay, so nabanggit nyo kasi yung kasalanan. Ano ba kasi yung kasalanan na yan? Ano ba yun? Ano ba yung pagkakaintindi nyo ron? Sa paggawa ng mali. Kumbaga po, alam niyo naman, kunyari, matanda na po kayo. Alam niyo naman po yung mali at tama. Ginagawa niyo pa rin po yung masama kahit po alam niyo yung mali. Yun din po yung nasa isip ko eh. Yung ginagawa mo po yung mali kahit na alam mong mali. Okay, so tama naman yung sabi nyo, totoo naman yan.
Pero ito yung mas malinaw na definition ng kasalanan. Sabi, ang kasalanan ay paglabag sa batas ng Diyos. Familiar ba kayo kung ano yung batas niya? Ano ba yung batas ng Diyos sa Biblia? Ten Commandments. Yun. So, alam mo ba yun? Familiar? Kabisado? Hindi. Hindi ko po kami. Okay, sige. Sige, tutulungan kita. Ikaw, May. So, yan yung batas ng Diyos ay yung Ten Commandments. So, para malaman natin kung anong kalalagyan natin sa Judgment Day, tingnan natin ngayon kung nalabag ba natin yung batas niya. So, pang-siyam na utos doon, sabi, huwag kang magsisinungaling. Yan. Jello, nagawa mo na ba magsinungaling? Oo. Anong tawag ko sa isang tao nagsisinungaling? Ano? Makasalanan? Ano po? Nagsisimula sa letter S. Ikaw, May. Nagawa mo na ba magsinungaling? Opo. Anong tawag ko sa'yo pag nagsisinungaling ka? Sinungaling. Okay. Kala ko ano. Sabi, huwag kang magnanakaw. Pang-walong utos. Nagawa mo na ba, Jello? Kung anong bagay na hindi sa'yo. Yan, magnakaw, kupit, hindi sinuli yung sukli, ballpen, hindi sinuli. Hindi sinuli po yung sukli. Okay. Ikaw, May. Ano po? Mangungupit sa pitaka ng nanay. So, anong tawag ko sa inyo pag ginagawa niyo yun? Ano po? Magnanakaw. Nanakaw po. Ito, pakinggan mo to, Jello. Sabi ni Jesus, pag tumingin ka lang daw na may pagnanasa sa isang babae, nakikiapid ka na, nangangalunya ka na sa puso mo. Nagawa mo na ba tumingin na may pagnanasa sa isang babae? Hindi po eh. Bilang lalaki, Ano po? nakapanood ka na ba ng porn? Minsan. Ayaw po. Okay. So, hindi kita inusgahan, okay? Ayan. Ikaw, May, nagawa mo na ba yun? Yung tumingin na may pagnanasa sa isang tao. Wala. Di ba po? Okay, kasi bilang babae. Nakapanood ka na ng porn? Opo. Yan. So yun, kasama yun kasi nalalaro nun yung utak natin. Isa yung kasalanan din sa Diyos. So last one, sabi huwag ka papatay. Okay? Pakinggan nyo to, sabi sa Biblia, pag galit ka lang daw sa kapatid mo, parang pinatay mo na siya sa puso mo. Nagawa nyo na ba? Magkaroon ng galit, kaaway, kasuntukan. Ikaw, May. Okay, so yan. Inamin nyo sa akin, ngayon, di ko kayo nungusgahan ha. Inamin nyo lang sa akin na alabag yung batas ng Diyos, isa kayong sinungaling, magnanakaw, nangangalunya ka sa puso mo, at si May naman, yan, ikaw rin, nagawa mong magkaroon ng galit sa puso nyo. Pero pag namatay kayo, haharap kayo sa Diyos. At kung huhusgahan niya kayo base sa 10 utos, sa tingin nyo, guilty kayo o innocent? Guilty po. Guilty po. Kung guilty, heaven or hell? Hell. Hell po. Kung mapupunta kayo sa hell, may concern ba kayo doon? Wala. Wala. Bakit wala kang concern? Buhay mo yan Wala po. Diba? Okay lang ba sa'yo na mapupunta ka sa impyerno? Hindi po. Ikaw. Kung may pagkakataon man pong itama yung mga maling ginawa, ayun, nagawin. So meron akong good news at bad news. Sama ko na rin si Kuya at kinig naman siya. Meron akong good news at bad news para sa inyo. Anong gusto niyo unahin ko? Bad news po. Advice muna, kuya. So ito yung bad news. Sabi ng Biblia sa Revelations 21, sabi lahat ng sinungaling mapupunta sa dagat-dagatang apoy. Bakit kaya ganun, no? So bibigyan ko lang kayo ng konting idea bakit ganun. Kasi ang sabi ng Bible, ang Diyos daw ay banal. Okay, holy, righteous, just, matuwid. At dahil mabuti siyang Diyos, hindi niya hayaan na may mga kriminal na makawala, na hindi maparusahan. For example, si Adolf Hitler, milyon ang pinatay niya. For example, yung mga politician na nagnanakaw na hindi napaparusahan dito. Darating yung panahon na maghuhusga ang Diyos, paparusahan niya lahat ng makasalanan. Pero ang masama din doon kasi, ang bad news doon, kasama tayo doon. So yun yung bad news. Ngayon, meron akong good news sa inyo. Meron ba kayo idea kung ano yung good news na yun? Gumawa yung Diyos ng paraan para hindi na tayo parurusahan. Mauumpisan po. Ano po kaya? Okay, so wala kayo idea. So ito yung good news. 2,000 years ago, yung Diyos nagkatawan tao. Nagkatawan tao siya sa katawan ni Jesus. Tapos ang ginawa ni Jesus, nabuhay siya ng perfect life, perfecto. Ni isa wala siyang kasalanan, malinis, banal. Tapos ang ginawa niya, inalay niya yung sarili niya. Inako niya yung kasalanan natin. Nung pinarusahan siya, pinako siya sa krus. Nung namatay siya sa krus. And after 3 days, nabuhay siya ulit. Ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Parang ganito lang yun Isipin mo, May, kailangan mong magbayad ng fine sa korte. Wala kang pambayad. Tapos ang sabi mo sa judge, Judge, nagsisisi naman na ako. Taka 10 years ago na yun. Pwede ba patawarin mo na ako, Judge? Sa tingin mo, palalayahan ka ng judge? Hindi po.
Hindi, di ba? Kasi may kailangan kang pagbayaran na kasalanan. Halimbawa, yung halaga ng fine na kailangan mong bayaran, 2 milyon. Pero what if may pumasok sa loob ng korte, okay? Siya yung nagbayad ng 2 million pesos. Laya ka na. Yun yung ginawa ni Jesus 2,000 years ago. At ang sinasabi sa atin ng Bible, pagsisihan natin yung kasalanan natin. Yes, tama tayo magsisi. Pero hindi natin ilalagay yung tiwala natin sa, sabi mo kanina, makagawa ng mabuti, maituwid yung mga pagkaamali. Hindi yun yung magiging dahilan para maligtas tayo. Hindi natin kaya iligtas yung sarili natin. So para maligtas tayo, magtitiwala tayo ngayon sa ginawa ni Jesus. Na yung pagkamatay niya, enough na yun nakabayaran sa kasalanan ng lahat ng mananampalataya sa Kanya. Ngayon, bago nga siya namatay sa krus, may sinabi siya 3 words. Tandaan nyo to ha. Yung sabi niya, it is finished. It is finished. Bayad na. Past, present, future na kasalanan natin. Kahit pa, yung mga magagawa mong kasalanan in the future, bayad na rin. Kapag nagsisi tayo sa kasalanan natin at nanampalataya sa Kanya. Sa tingin nyo may sense ba yung nakwento ko na nabanggit ko sa inyo? Meron. Pagsisihan nyo na yung kasalanan nyo at manampalataya na kayo kay Jesus. So sa tingin nyo, gaano ka-importante yung message na yun? Ano po, parang kaya po nang baguhin yung buong buhay ko po simula ngayon. Sobrang halaga po kasi marami po natutunan at marami din po nalaman. Tama ka sa sinabi mo. Kasi isa lang din ako dyan. Nung bata rin ako, may mga kwento rin ako na hindi ko na gustong ikwento rin. Binago ng Diyos yung buhay ko eh. At kaya ngayon, nakita nyo, meron akong Facebook page. Gamer ako, streamer ako. Pero yung bagong klaseng content ko ngayon, ito yung dedicate ko sa kanya, mga vlog kung saan share ko yung good news. Sa inyo tinatawag natin ng gospel. Na merong pag-asa, meron tayong salvation, may pag-asa tayong makapasok sa langit. Hindi dahil sa mabuti or sa gumagawa tayo ng kabutihan, kundi dahil kay Jesus. So, ang salvation, ang kaligtasan, regalo ng Diyos yan, hindi mo yan binibili. Hindi rin sa pag-anib sa religion, hindi rin sa kung ano-anong mga ginagawa pang abuloy, sa pagnanazareno, yung kaligtasan na kay Jesus na 2,000 years ago, bayad na. Ang ibig sabihin ng pagsisisi, pagbabago ng isip, na nagbabago rin ng actions mo. Diba? Halimbawa, papunta ka dito, nagbago isip mo, babalik ka dito. Papunta ka sa impyerno, tatalikod ka na sa kasalanan mo, haharap ka ngayon kay Jesus. Malinaw? Sa tingin nyo, kailan nyo gagawin yung ganun, yung magsisi sa kasalanan at tanggapin yung kaligtasan na binibigay niya? Ngayon po. Ngayon? Sure ka? Opo. Mabigat na desisyon yan, Jello. Opo, simula po ngayon. May? Ako din po. Ngayon. Okay. So gusto nyo ba mag-pray tayo? Mag-pray tayo, kasama natin si